Ito ang cinch binder. So kung makikita mo, maliit lang siya and very portable. Pwede mo siyang store sa maliit na corner ng shelf mo. And ito sa side, ganito lang siya kanipis. Pag naka-store siya, meron siyang parang lock dito. Tanggalin mo lang siya and yung lever niya aakyat. 12 yung knobs niya and hihilain mo lang to or itutulak mo, depende sa requirements ng project mo. Kung naka-press down siya, ibig sabihin mag-create siya ng butas sa material. Kung nakahila naman siya, parang ganito, hindi siya gagawa ng butas doon sa material once na pinress down mo na yung lever. And meron na rin siyang measurements dito para mas madali mong i-center yung mga materials na ipapunch mo. Kaya nitong mag-punch up to A4 size na paper. Hilain mo lang to para maging guide and may portion siya dito para tama yung spaces ng butas mo pag mas mahaba yung length ng papel na gagamitin mo dito sa span nitong mismong machine. Press down mo lang siya para hindi gumalaw yung papel pag binubutas mo. And dito sa my right side, dito mo naman ilalagay yung wire binder mo habang nilalagay yung mga paper. Ito naman yung pang-adjust mo kung kaano kakapal yung material na ibabind. Para ma-adjust to kung 1.5 inch yung kapal ng project mo, press down mo lang, then put mo lang siya hanggang maturo ng indicator yung required na thickness mo. And then, dito mo iipitin yung ring binder pag magbabind ka na. So, ito yung lever. Pag pinress down mo siya, bababa naman tong press niya dito sa likod. Then, bababa ko yung lever. And nandito naman yung drawer niya for yung mga binutas na papel. And pwede mo siyang itapon pag napunan. And ganun kaganda yung design ng machine na to dahil kahit napaka-compact niya, lahat ng mga kailangan mo for binding ay kaya niya nang gawin.